Mapapadilat ka talaga kapag malalaman mong ang pinakamahinang hunter ay naging isang rising hero. Dahil ang ating bida lang naman ang dahilan kung bakit nailigtas ang lahat ng miner sa nangyaring D-rank dungeon incident, Strike Squad wipeout. At parang madadagdagan ng sakit ng ulo ni Soho mga lods dahil mayroon na siyang dalawang makakasama na nagsasalita na sobrang kulit at palaging nagtatalo. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nag-aalala si Soho bago daw nagsimula ang laban dahil pula ang pangalan ng monster. Pero masasabi niyang malakas din ang kalaban na ito. Naayon pa ni Bero, hindi daw siya nagdududa even a single moment sa pagkapanalo ng Young Monarch. Sagot ng ating bida, isa yung malaking kasinungalingan. Dahil at the first place, sinabi ni Bero na hindi niya kayang talunin ng monster na ito. Napangiti ang ating bida habang tinitingnan ng kanyang gunlet dahil still may natutunan siyang bagong pamamaraan sa pakikipaglaban at hindi na masama kung ano ang makuha niya ngayon. Kaya binuksan kaagad ni Soho ang system para makita ang kanyang reward. Nakatanggap ang ating bida ng Runestone Storm Slash, isang active skills na kayang mag-produce ng malakas na hangin na naka-imbue sa espada. So ibig sabihin, kailangan niya ng espada bago niya ito magamit. Inisip ng ating bida, ang skill reward ay ang pinakagusto niyang matanggap. However, ang tanong, kung mayroon kaya siyang kakayahang gamitin ito. At dito'y nakapag-decide ang ating bida na susubukan niyang magpaikot ng hangin. Kaya tinanggal ni Soho ang Steel Lycan Gunlet upang maghanap ng espada. Samantalang ang weapon na nakakapagsalita ay napaisip kung gaano ka nakakahiya ang mag-suffer ng defeat sa kamay ng Shadow Monarch bloodline. Subalit hindi pa tapos ang lahat dahil alam niyang walang hangganan ang kasakiman ng mga tao na makikitang walang ibang nakita si Soho na isang quality na weapon kundi ang weapon na ginamit sa naposes na hunter. Na siyang nagustuhan naman ng weapon na kunin siya dahil the moment daw na siya ay mahawakan, ang kasakiman daw ni Soho ay lalamunin niya ng buo. Ngunit nung siya ay nahawakan ni Soho, siya ay parang nagulat. Pagkatapos sinabi ng system na na-obtain ng ating bida ang isang swords, ang Rakan's Fang. Naging komportable ang pakiramdam ni Soho nang nahawakan ng espada dahil naramdaman niyang mas maganda ito compare sa Goblin's weapon. Samantalang na-realize ng swords na mayroon palang nilalang na hindi niya kayang i-dominate na kahit siya ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Monarch of Fangs. It's turned out na dahil pala sa Great Spellcaster Kanjaro Blessings at sa permanent longevity, kaya hindi niya kayang i-dominate si Soho kahit may kapangyarihan pa siya ng isang Monarch of Fangs. Napangiti ang ating bida na excited nang masubukan ng bago niyang skill gamit ang espada at binaliktad ni Soho ang paghawak ng weapon na makikitang umapaw sa espada ang napakatalas na hangin na parang kaya nitong hatiin ng kahit anumang bagay kung kaya't inactivate ni Soho ang Storm Slash skill kung saan walang kahirap-hirap na winasak ng ating bida ang malaking bato sa loob ng dungeon. Napangiti ang ating bida sa lakas ng kanyang skills at mukhang magkakaproblema daw siya sa paggamit nito dahil mauubos kaagad ang kanyang mana in just a single use. Pero sobra niyang nagustuhan ng destructive power nito. Samantalang si Bero nagulat din sa ipinakitang kapangyarihan ni Soho at sinabi na ang paggamit daw ni Soho ng Shadow Extraction ay masyadong malamig in comparison dahil ang kapangyarihan daw ng Shadow is an ability hundreds, 1,000 times more amazing. And I guess parang naramdaman ni Bero na hindi 100% nakafocus ang kapangyarihan ni Soho sa Shadow Authority. Since ito ngang si Soho sa novel ay posibleng ma-inherit niya ang kapangyarihan ng 8 monarchs. And I guess it's a good decision din mga lods para hindi magmukhang copycat si Soho sa storya ng kanyang ama. Nagkaroon na ng malay si Dogyon kaya mabilis na tinago ni Soho ang kanyang espada sa likuran niya upang hindi makita. Samantalang sumakit naman ang ulo ni Dogyon at napatanong kung ano ang nangyari. Ngunit siya ay nagulat dahil ang hunter na gustong pumatay sa kanya kanina ay nasa tabi lang pala. Kaya paliwanag ni Soho, it's a long story kaya sasabihin na lamang niya mamaya habang sila ay naglalakad palabas ng dungeon. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa gate kung saan tuluyan na ngang nakalabas ang dalawa at nagpaalam nga itong si Soho na muli siyang papasok upang ma-check kung mayroon pang ibang survivor sa loob.
Habang nakikita ni Dugyeon si Soho na papasok sa gate, naisip niya kung papaano ang isang E-rank hunter na mayroong summoning skills ay sobrang lakas na isa lamang itong nobody sa minor league. Hindi niya na-imagine na ganun pala kalakas si Song Soho bilang isang E-rank awakener. Subalit hindi daw ito importante sa ngayon dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay nagawang mailigtas ni Soho ang mga taong ito. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa loob ng dungeon kung saan hindi pa pala tuluyang naubos sa mga Steel Fang Lycan kung kaya minaigi itong tapusin ni Soho upang makapag-level up at nang maklear ang dungeon. Sinabi ng ating bida na hindi niya akalaing may mga magic beast pa palang natitira sa loob. At tugon naman ni Bero, lahat ng ito ay magiging experience kaya dapat walang sasayangin. May napansin ng ating bida at napatanong sa Swords kung bakit bigla na lamang bumaba ang attack power nito, na makikitang ito ay lumulutang lang sa ere kasama ni Soho. Sagot ng espada, kung sa tingin ni Soho na gusto niyang makipag-cooperate sa isang taong may dugo ng isang Monarch of Shadow ay isang malaking pagkakamali. At dito ipinakitang halos ang lahat ng stats ng espada ay bigla na lamang bumaba. Pinitik ni Bero ang diamond sa gitna ng espada at sinabi na ang mga mahihina ay dapat lang gamitin sa pakikipaglaban. Nakakahiya ka. Sagot ng weapon, anong nakakahiya? Mas nakakahiya daw yung mga hunter na nang bibiktima lamang ng mga mahihina kaysa sa kanila. Sagot ni Bero, nanalo ang Young Monarch, ibig sabihin mas malakas ito kumpara sa isang mahinang weapon. Samantalang si Soho sumakit ang ulo dahil una daw isang insektong nagsasalita at ngayon isa na namang weapon na nagsasalita at hindi siya makapaniwalang nagtatalo ang dalawa sa isang walang kwentang bagay. Tuluyang nakapasok si Soho sa lugar kung saan huling pumasok ang mga hunter at dito'y nakita niya na tumambad ang mga patay na hunter kaya nalungkot ang ating bida dahil hindi man lang niya nagawang mailigtas ang mga ito. Sinabi ng weapon na pinatay lang naman niya ang mga gustong manghimasok sa lugar. Ito daw ang kanyang misyon bilang tagapagbantay ng sanctuary ng Monarch of Fang kaya bigla siyang hinawakan ni Soho at sinabing tumahimik ka muna, kung saan umalma ang espada at hindi ito nagpatinag at muli niyang ibinaon ng kanyang sarili sa ground. Napansin ni Soho na pwede pala niyang gamitin ng shadow extraction sa mga bangkay na hunter, kaya pinaliwanag ni Bero na pwede niyang gamitin ng shadow extraction sa kahit anong klaseng bangkay at magamit niya ito bilang shadow soldier. Nakita ni Bero na itinuon ni Soho ang kanyang kamay, ngunit ito ay para kunin ang mga bangkay ng hunter palabas ng dungeon. Kaya nagtataka si Bero bakit hindi nagsagawa ng shadow extraction ng Young Monarch. Sinabi ni Soho na ang gamitin sila pagkatapos mamatay ay isa na namang another punishment, kaya parang naramdaman ni Bero kung ano ang nararamdaman ni Soho. Subalit ang weapon, wala daw siyang pake. Napatanong ang ating bida patungkol sa sinabi ni Bero na ang lugar na ito ay sanctuary ng isang monarch. Ibig sabihin, sanctuary din ito ng kanyang ama. Subalit may mga monarch na pinatay din ng kanyang ama. Kung kaya't naguguluhan siya kung ano nga ba talaga ang mga monarch at ano ang koneksyon ng mga monarch sa Itarem. Sinabi ni Bero na mas mabuting isipin ni Soho na ang Itarem ay ang current enemy ng kanyang king at ang mga monarch ay ang previous na kalaban. Paliwanag ni Bero na mayroong 9 monarchs in total including ang kanyang king. Ang ama ni Soho, ang the great Song Jinwoo, the king of the death, the monarch of shadow. At mayroon ding King of Beasts, the Monarch of Fang, the Queen of Insects, the Monarch of Plagues, the King of Monstrous Humanoids, the Monarch of the Iron Body, the King of Demons, the Monarch of the White Flames, the King of Giants, the Monarch of the Beginning, the King of Snowfolks, the Monarch of Frost, the King of Demonic Speak Trees, the Monarch of the Transfiguration, and finally, the King of Berserk Dragon, the Monarch of Destruction. Although lahat ng monarchs ay nagpo-possess ng beyond comparison na kapangyarihan, subalit nung sinubukang salakayin ng 8 monarch ang Earth, silang lahat ay nasawi sa kamay ng kanyang king, which is ang ama ni Soho. Biglang nagsalita ang espada at sumang-ayon ito sa quick storytelling ni Bero, na ang Shadow Monarch ang nagpatay sa kanyang master, ang Monarch of Fang, at dagdag pa niya na kung ang kanyang lakas ay hindi lang sana madulas, kaya niyang tapusin ng kadugo ng Monarch of Shadow at pakain sa mga mababangis na lobo. Sinabi ni Soho na hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ng espada. Ipinaliwanag niya na lumaban ng kanyang ama sa ibang mga monarchs upang protektahan ng Earth. At ngayon gusto mong protektahan ng lugar na ito sa kamay ng mga invaders. Na kung iisipin, pareho lang ang kanyang ama at ang espada na gustong protektahan ang importante para sa kanila.
subalit mayroong bagay na sumasagabal sa kanya. Ito yung paniniwala ng espada na kailangan itong lumaban sa kanya dahil siya ay kadugo ng Shadow Monarch. Kung ang misyon ng espada ay protektahan ng lugar na ito, so it's very stupid na umakto ng galit sa kanyang ama na tumalo sa Monarch of Fang. Kaya parang nainsulto yung espada sa sinabi ni Soho. At napansin kong malakas talaga ang insulto at bumasag ng damdamin itong si Soho, mga lods. Sinabi ng ating bida na gusto niyang makita ang kanyang ama at ina, na hindi niya makasama ngayon dahil sa mga Outer Worlds invaders. As long as na hindi niya makukuha ang goal na ito, balak niyang hawakan kahit anong kapangyarihan, kahit saan pa ito galing. Kapag ang Itarim ay magsisimula ng mag-invade sa lugar na ito, walang sinumang makakatakas sa napakalaking chaos. Kaya kung tutulungan siya ng espada, tutulungan din niya itong protektahan ng lugar na ito. At habang nakikita ng weapon ng mukha ni Soho na siyang nagpa-realize sa weapon na may mabuting kalooban ng ating bida, kung kaya't nang hinawakan ni Soho ang espada, sinabi niya, paano kung ang Shadow at Fang ay magsama-sama at gumawa ng United Front? Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang park kung saan may mga informant na pinuntahan si Lim Dugyun upang mapanayam patungkol sa Strike Squad wipeout na nangyari sa D-Rank Dungeon kahapon, kung saan napangiti nga ito na sinabing sasabihin niya ang lahat ng napakadetalyado. Naisip niya na kahit isang E-rank si Soho, alam niyang pagkatapos nito mababago ang pagtrato nila kay Soho at ito lang ang kaya niyang gawin upang mabayaran ng kanyang utang. Kaya matapos ang panayam na yon, sa pagdating ng evening, isang article ang biglang lumitaw sa internet. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa office ng Black Tortoise Guild Management Second Team, kung saan isang manager ang nag-iisip kung tama bang magdagdag sila ng kaunting porters. Tugon ng staff na ang kanilang pick-up team may palaging nanghihingi ng reinforcement kaya mukhang dapat na silang magdagdag ng kaunting E-rank hunters. Siya si Lee Yong-ho, ang Black Tortoise Guild Manager of the second team. Sinabi niya na nag-send na siya ng candidate kaya gusto niya itong makita sa dalawang staff ang E-rank hunter na ito. Binasa ng staff ang detail ng hunter at dito'y nabasa niya na mayroong isang E-rank na nagawang ma-evacuate ang mining team sa isang D-rank dungeon habang kinakalaban ng mga magic beast at nagawang ma-carried out ang mga sugatang strike squad. Napadilat ang mata ng dalawang staff at hindi sila makapaniwalang mayroong ganong klaseng E-rank hunter. Kaya natawa na lamang ang manager sa reaksyon ng dalawa na kung ang mga malalaking guild na katulad nila ang makakakuha sa taong ito ay magiging isa itong pamatay na headline. Kaya nagmamadali ang dalawang staff na makontak kaagad si Song Soho. At dito lang nagtatapos ang ating kwento, mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!